Test fire ulit tayo ng aking split tight o split half na burner or chamber pala. So ito yung aking chamber. Ganito kakapalabakan yan. So hinati ko lang itong bakal na ito. So yan ang kanyang pinaka-itsura. Susukatin natin ang height ng ating pinaka-chamber. Okay, so yan ang kanyang pinaka-height. Medyo malabo. 4 inches ang kanyang pinaka-taas. Then yung diameter, inside diameter ay 4 and 1/2 inches. Okay, so ang bawat kalahati na ito, 2 inches. So yung ganito yung haba, yung taas na ito. Okay, pagkabukas ng ating blower, so nilagay ko, pwedeng huwag natin masyadong lakasan, sa number 3 lang muna. Okay, so magpapainit pa yan bago maka-recover ng talagang tunay niyang performance. Okay, so yan ang nangyayari ngayon sa loob. Kung mapapansin nyo, walang dumi, walang tissue, walang naiiwan kasi ginamitan ko lang ng fire kindler at saka binuhusan ko ng thinner. So ito ang paraan ko para sa pagsisindi, para iwas dumi sa loob, kasi hindi masyadong nauubos yung mga papel na nilalagay dyan, o kaya karton, o kaya tissue, nandiyan pa rin sa loob. Unlike na lagyan mo lang ng thinner o kaya gas o kaya gasolina na may halong krudo o kaya langis, so walang dumi na may iwan sa loob. Okay, so antayin lang natin na uminit yan. Then tignan natin ang full performance ng nozzle ko na to. Ito ay 3/4 ang diameter. So ayan siya ngayon. Unti-unti na nakaka-recover. Okay, so nilagay ko na sa kalahati ang ating blower. Against the light kasi ako. Okay, so ayan na, unti-unti nang umaahon yung ating apoy. Nagiinit na yung ating chamber. So far so good. Medyo okay na ang kanyang performance. Mamaya ipupull out ko yan para makita nyo maigi yung itsura nyan ng aking bagong nozzle na ginagawa ngayon. Puro 3/4 ang diameter nyan. 3/4 na tubo ang sukat. Okay, so dahan-dahan ang umaahon yung ating mga blue flame sa ibabaw. Marapit na rin magkaroon ng lumalabas na apoy sa ating mga butas na yan, yung nasa ibabaw. Unti-unti nang na-form. So pwede nang lakasan ng ang ating blower. Ilalagay ko sa number 8 para mabilis. Okay, so yun ang setting niya, number 8. Medyo nagpapainit pa yan kasi kalalagay lang natin. Medyo malamig pa, nahawakan ko pa yung
Nahawakan ko pa yung ano, yung pinaka-chamber natin. Ayan. Kaya hindi pa masyado mainit. Okay, antayin natin na makaabot sa taas ang mga apoy nito. Okay, pag mainit na, pwede na magdagdag ng ating feed or use oil. Ito, talagang use oil ito. Nanlilimahid nga. Magdadagdag na tayo ng feed. Okay, so nagsisimula nang uminit yung ating chamber. Unti-unti nang umangat yung ating mga blue flame. Kinakailangan kasi mainit ang chamber pati yung nozzle para makapag-perform talaga siya ng maayos. Okay, so far wala namang nabubuong orange na apoy sa loob. Antayin na lang natin na mag-init yung chamber para maibigay niya yung kanyang full performance. Ang setting ng ating yan, nasa number 8 yan. Yan, unti-unti nang umaahon yung apoy. Okay, so dahan-dahan nang umaahon yung ating mga apoy na yan. Aantayin lang natin na sumirit sa ibabaw sa mga butas. Asul na asul talaga yung kulay ng ating nozzle na ito. Yung pinoproduce niyang apoy, itong nozzle na ito. Okay, so ayan na. Nagsisimula nang mabuo yung ating pinaka... Ayan, sumisirit na siya, malapit na. Okay, malapit na niya maibigay ang kanyang full performance. So ayan na, naglabasan na yung mga apoy sa mga butas sa ibabaw. Yan, malabas na. Hindi lang masyado makita kasi maliwanag. Ayan, may mga lumalabas na sa mga butas-butas. Yan, mabubuo na yung mga apoy sa ibabaw. May lumalabas sa mga butas sa ibabaw ng ating nozzle. Masyado lang mahangin tong lugar ko ngayon kasi tapat ako ng bintana. Ayan.
Ayan o. Kaya yung apoy dito banda na pupunta kasi yung mahangin ng konti. O, yan ang kanya na total performance. Okay, so yan na ang kanyang total performance. May mga sumisirit na sa ibabaw. Okay, so itong nozzle na to, ilaline up ko na para sa paggawa ko ng ibang mga nozzle. Ito magiging reference ko sa paggawa ng mga ibang nozzle. Sumisirit na yung mga ibabaw na butas. May kaunting orange, kaya lang tolerable yan, konting-unti lang. Kasi nga medyo mahangin dito sa lugar ko ngayon kasi nasa may bintana ako. Tamang-tama lang yung height ng ating butas sa ibabaw kasi padaplis lang ang medyo padaplis lang yung bumabangga sa ating chamber. Okay, so talagang blue flame talaga ang pinoproduce ng nozzle na ito. O yan, naka full blast siya ngayon. Okay, so yan ang kanyang total performance.
tatanggalin ko na yung aking nozzle. Pinatay ko na yung apoy. So, tatanggalin ko na yung nozzle para nakikita nyo. Okay, so ito yung unang nozzle na 3/4 na tubo na ginamit ko. So bahala lang kayo tumingin kung anong ginawa ko rito. Next, yung ibang nozzle naman ang i-testing ko.